Military assistance ng Estados Unidos sa Pilipinas sinuspende na ba? Patay ang Pilipinas pag nangyari yan. Kasalukuyan nga itong sinuspende. Pinag-iisipan kasi ni US President Donald Trump na hinto ang military aid sa ibang bansa dahil magastos to. Ibig sabihin tulad sa Ukraine, hindi na to tutulong sa giyera sa pamamagitan ng pagpapadala ng fighter jets, missile system at mga tanks. Pag natuloy ang pagsususpende ni Trump ng military aid, yan, patay talaga tayo dyan. Papaano kasi pag wala ang US Navy sa West Philippine Sea? Kayang-kaya tayong girahin ng China. Kayang pasabugin ng Chinese PLA Navy ang mga barkong pandigma ng Philippine Navy. Madaling masasakop ng China ang buong West Philippine Sea at madali tayong papasuko sa digmaan. Ang worst case scenario, lumuhod tayong lahat kay Xi Jinping at maging tutanan ng China. Babala na to sa Pilipinas. So ay dapat na maging wake-up call sa Pilipinas na hindi tayo pwedeng umasa na para depensahan natin, ipagtanggol natin ang ating teritoryo, kailangan andyan dyan lagi ang Amerika. Malaking tulong ang Amerika, pero hindi yan sigurado na laging nasa atin. Dapat ba tayong matakot dito? Dapat lang talaga. Pero itong si bagong US Secretary of State Marco Rubio, kinausap na agad si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Hindi raw kasama ang Pilipinas sa suspension. Tuloy ang ironclad commitment ng Amerikang depensahan ng Pilipinas pag nagkagera. Kilala si Secretary Rubio na anti-China. Galit na galit to kay Xi Jinping. Nauna na rin sinabi ni Rubio na prioridad ng Amerikang pigilan ng pananakop ng China sa West Philippine Sea at sa Taiwan. Pati ang ibang cabinet secretary ni US President Trump nanindigang hindi papayag sakupin ng China ang first island chain. And Senator Rubio, your top priority must be the People's Republic of China. Deployed ships to the South China Sea to harass our allies like the Philippines in their own territorial waters. Simulated a naval-backed blockade of the Japanese islands for the first time. Conducted the largest naval drills in decades targeting Taiwan and the broader Western Pacific. It's obvious that Xi Jinping is positioning his chess pieces in preparation for war. He's directed his military to be prepared to take Taiwan by 2027, and folks, that's only 2 years away. Now, it's true that does not mean that he will invade in 2027, and it's also true that it's not predetermined. But it should be very concerning to all of us that he's given his military that direction. Warning na to sa mga congressman dyan. Mas inuuna nyo pa kasi ang ayuda kaysa bumili ng makabagong fighter jets, mga warships at mga missile system. Corruption ang inuuna kaysa depensa ng Pilipinas. Kung masuspende man talaga yan at madamay tayo, iyak, kawawa talaga ang mga Pilipino. Apektuhan tayo, lalong-lalo na kung healthcare yan, no? Lalong-lalo na doon sa mga bakuna, lalong-lalo na doon sa mga assistance na ibinibigay nila sa atin sa pangkalusugan, makaka-apekto yan. Ang US Agency for International Development ay nandito, marami din silang mga programa dito, meron silang mga capability programs para po sa ating mga ahensya. Matitigil yan kung sinasabi nila na hindi sila pwedeng mag-disburse. Kayo sa tingin nyo, iiwan kaya ni President Trump ang Pilipinas o hindi? Ano sa palagay nyo? I-komento sa baba ang inyong saloobin.